Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito, tayo po ngayon ay mag-unboxing ng Jigsaw. Sa video po natin ito, ipapakita po natin sa inyo kung paano din po siya gamitin at kung sulit nga ba ang pagbili ng ganitong klase ng produkto. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Pamilyar ka ba kay Harden? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang Harden ay isang brand ng power tools at hand tools na makikita po natin ngayon sa ating market. Ito na po ngayon ang ating Harden 570 watts electric jigsaw. Lever action, keyless blade clamp with variable speed. Ito na po ngayon ang laman ng ating Harden electric jigsaw. So, inyo pong makikita sa loob ang kanyang user's manual. So, ito po, blade, carbon brush. Tapos, ito po yung nozzle dito sa likod ng ating electric jigsaw. Tapos, ito na po mismo yung ating electric jigsaw. Ngayon po sa pagpasok po ng kanyang blade, itong part na to, pipihitin nyo lang po ito. Yan, pipihitin nyo po ito bago nyo ngayon ipapasok yung kanyang blade. So ayan po, kung inyo pong makikita, madali po siyang ipasok. Doon nyo lang po siya ipapasok dito sa part na to. Yan. Ganon din po yan, pag ito i-release nyo yung kanyang blade, dito nyo po siya pipihitin. So ito, kung makikita po ninyo, yan o. Pusa po siyang lalabas. Pag ipapasok nyo po, doon nyo siya ipapasok. Pipihitin nyo lang po ito. No, maipapasok nyo na po itong kanyang blade. Unlike po yan sa iba, na mga ngailangan pa po kayo ng mga Allen wrench o mga ngailangan kayo ng screwdriver, dito po, madali lang po siyang ikabit yung kanyang blade. Madali rin po ang pagpapalit. So ito, ulitin ko, pipihitin nyo ito. Tapos ipapasok nyo na po. So ayan, kung inyong makikita, nandun na sa loob yung kanyang blade. Ito naman po dito sa part na to, kung inyo pong makikita, no, meron din po ditong ina-adjust. Ang tawag dito sa part na to ay ang kanyang pendulum stroke knob. So magtatanong kayo, Kuya Jude, para saan po ba ginagamit ang kanyang pendulum stroke knob? Ito po, ginagamit po ito kung halimbawa po kayo ay magkakat ng kahoy, kayo po ay magkakat ng hardwood, kayo po ay magkakat ng metal. Ito po, ang purpose nito, the more na tumataas po yung itong kanyang level, no, lalo po, yan po ang magiging sukatan kung paanong kikilos itong kay inyong blade. Gumagalaw-galaw po na ganyan yan. So ito, pag kayo po ay magkakat ng metal o hardwood, no, ang gagawin nyo po, lagi po siyang nasa zero, dito part na to. Yan. Dapat ito pong inyong pendulum knob na to, dapat lagi yang nasa zero. Kung kayo po ay magkakat ng metal, no? Kung kayo po ay magkakat, lalo kung mga fine cut ang kinakailangan yung ikat, dapat po ito nasa zero. Ngayon po, kung malambot lang naman po ang inyong ikakat, no? O di po kaya dito yan sa number 1. So yan po ang adjuster niyan. No, paalala po, ito po ay hindi adjuster ng speed ng inyong blade. Adjustment po ito ng movement ng inyong blade, kasi ito po, kung inyong makikita, itong part na to, ano, gumagalaw-galaw po yan, no? The more na dinalagay nyo po yan dito, the more na itinataas po niyan, lalo pong lumalakas po yung kanyang paggalaw na ganyan, para po mapabilis yung kanyang pagputol. Dito naman po sa part na to, sa taas, ito naman po yung tinatawag yan na speed regulator. Yan. Dito naman po, kung gusto nyo pong mabilis po ang inyong pagkat, dito nyo po siya i-adjust yung kanyang speed regulator. Ayan o. Yan. May 5 speed regulator po siya. So, from minimum, kung gusto nyo pong mabilis yung paggalaw ng yung pagkat ng inyong jigsaw, dito nyo po siya i-adjust. No? Ang pagkakaiba po nito, ito, ina-adjust po dito yung bilis ng kanyang talim ng pag-akyat baba.
Yan. Ito naman po, ang gamit naman po nito para po sa kanyang sa motion po ito ng ano, sa motion ng sa stroke, kumbaga sa stroke ng talim ng inyong jigsaw. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung kung ano po ba ang ibig ko sabihin. Dito po sa loob, kung inyo pong makikita, no, para po siyang may mga ngipin. So, ang tawag dito sa part na to, yan yung kanyang angle scale. Yung angle scale po na yun, halimbawa po, magkakat kayo ng kahoy na mayroong angle. Halimbawa, magkakat kayo ng tinatawag natin naka 45 o nakakanto mesa. Dito nyo po yan i-adjust. Depende po yan sa cut na inyo pong kakailanganin. So, itong part na to, no, bubuksan nyo po yan ng inyong Allen key. So may kasama po siyang Allen key. Ito, no, yan po yung ipambubukas nyo dyan. Para po itong plate niya na to ay mapipihit para makuha po ninyo kung yung angle na gusto ninyong ikat. Ngayon po, nandito sa ating harapan yung ating 3/4 na marine plywood. So susubukan po natin siya kung kaya niya bang ikat ang ating 3/4 na marine plywood. Ito po, sa video po natin, ipapakita po natin dito kung kaya niya bang ikat yung ganitong klase ng plywood. Ngayon, kung gusto nyo po na ang inyong cut ay magiging tuwid, so lalagyan nyo po yan dito ng guide. No? Lalagyan nyo po ng guide. Pero for the meantime, hindi po natin siya lalagyan ng guide. Ipapakita lang po natin sa inyo kung kaya niya bang ikat ang ating 3/4 plywood. So ngayon, ito po, kung inyo pong makikita, no, kinaya niya pong mag-cut ng ating 3/4 plywood. So ayan, ito po yung kanyang cut, fine cut po. Kung inyo pong makikita, maganda po yung kanyang cut, hindi po kumbaga sa kayo po ay maglalagari, tapos ang inyong lagari na gagamitin ay mapurol, ay busalsal yung kanyang dinaanan. Pero ito, kung inyong makikita, yan, fine po ang kanyang pagkakakat. Ngayon, susubukan naman po natin mag-cut ng ating bamboo cladding. So, ito pong bamboo cladding na to ay medyo may katigasan po ito. No? Susubukan po natin kung kaya ng ating jigsaw. Paalala lang po sa inyo mga kapatid, kapag kayo po ay magka-cut gamit ang jigsaw, make sure na ang itong inyong ika-cut ay stable ang pagkaka-fix. No? Hindi po siya pwedeng gagalaw-galaw. No, para sigurado po kayo na kung ano yung gusto nyo po na cut ay magagawa po ninyo. Kasi pag ito po ay gumagalaw-galaw, malaki yung chance na tatapigin yung inyong kinakat. So ito, kaya kung inyong makikita, naglagay po tayo ng ating clamp. No, para itong part na to, pagka inyo na pong kinakat ay stable po at hindi na po siya gagalaw-galaw. So, yun nga po ang sinasabi ko kaganina, no? Ito pong inyong pendulum lever na to, no? Kung gusto niyo nga po na fine cut ang inyong ika-cut, lagi niyo po itong ilalagay sa zero, no? Para hindi po busalsal yung kanyang dinaanan. So, ito, kung inyong makikita, no? Malinis yung kanyang pagkakatabas, hindi po basag-basag. Kasi dito po, pag ito po ay hindi po maganda ang inyong gagamitin na pangputol, ito po, magbubusalsal po yan. No? So, hindi po magandang tingnan kapag tayo po ay gumagawa ng ating mga woodworking, ay yung daan ng ating saw o yung daan ng ating lagare o maging ng ating jigsaw ay busalsal. So, dapat fine cut po siya. Ayan, kung inyong makikita. Sunod naman po natin na ikakat ay ang ating solid wood na Nara planks. Ito po yung ginagamit sa ating flooring. So, testing din po natin kung kaya po ba siyang putulin ng ating jigsaw.
Ngayon po, kung gusto po ninyo na habang kayo po ay nagkakat ng inyong mga wood o ng inyong mga PVC o ng inyong mga metal, para hindi po kumalat yung kanyang alikabok, ikabit nyo po itong kanyang dust extraction adapter. So ito po yan, papasok nyo po yan dito. Yan. Pasok nyo lang po na ganyan yan. Tapos okay na po. Bali, mayroon po yan dito na parang pouch para doon po maipon yung alikabok ng inyong mga kinakat. Ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano po mag-cut ng mga kahoy na may mga angle. Halimbawa po, kayo po ay mag-cut ng 45 degrees or 90 degrees o depende po sa angle na inyo pong kakailanganin sa inyong mga ginagawang mga woodworking project. Ngayon ito po yung kanyang angle scale kung inyo pong makikita. So ito, kailangan nyo lang po itong buksan, no, gamit ang inyong Allen key. Yung Allen key po ninyo na yan o yung inyong Allen wrench ay kasama po yan doon ng unit ng inyong jigsaw. So inyo pong makikita, gumagalaw-galaw po yan. So ayan, gumagalaw-galaw po yan. Ngayon, depende po yan sa angle na inyo pong gustong tabasin, no? Ito po, ngayon, naluwagan na natin. Subukan po natin. Pagka nakuha nyo na po yung angle na inyo pong gusto, kung ano po yung angle na nire-required do sa inyong ginagawa, so eto, hihigpitan nyo po ulit. Ngayon po, dun sa mga magtatanong, Kuya Jude, pwede din, ano pa ba yung ibang pwedeng paggamitan ng inyong jigsaw na, yung hardened jigsaw, kung ano pa ba ibang pwedeng paggamitan yan, no? Ito, maganda din pong gamitin ito, lalo na po kayo pag kayo ay magkakat ng mga curved lines, no? Yung may mga shape, depende po yan kung anong shape ang kakailangan nyo. So ito, maganda po itong gamitin, unlike po kung inyo pong lalagarin ng mano-mano, mahihirapan po kayo, pero gamit itong ating jigsaw ay pwede po kayong mag-cut ng mga curved edges na sa madaling pamamaraan. Sa mga magtatanong, Kuya Jude, magkano naman po ang presyo niyan? So ito, base po sa presyo po niya, ating nabili sa online, ang halaga po niya is 1,601. Pero kung kayo po ay merong voucher, ito po ay makuha nyo lamang po sa halagang 1,440. So kung sulit at sa sulit din lang naman po ang pag-uusapan, ay masasabi ko na sulit po ang pagbili ng hardened na jigsaw. So ulitin ko ulit, ang ating jigsaw ay pwede po siyang gamitin sa kahoy, pwede pong gamitin sa styrofoam, pwede po siyang gamitin sa PVC, pwede rin po siyang gamitin sa metal. Doon naman po sa fiberglass, pwede din po siyang gamitin. Sa plastic, pwede rin po siyang gamitin. Sa mga kapatid po natin na gagamit po nito, mas maganda po na kung kayo po ay gagamit, lalong-lalo na po sa metal, ay bumili po kayo ng specialized blade. Tatanungin po ninyo kung pwede po siya sa metal. Sa muli po, maraming salamat. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na nagnanais na makahanap ng mura at sulit na mga produkto para sa kanilang mga woodworking projects. Sa muli, base po sa aming mga paggamit at sa aming experience, isa po ito sa maire-recommend ko sa inyo na inyo pong bilhin para sa inyong mga woodworking project. Ito po, si Jude Rios. Thank you and God bless.